Lumipas ang isang buwan, ating nabalitaan na isa sa mga kaganapan sa Saudi Arabia, bumagsak ang isang helicopter. At mayroong mga nakasakay rito na 4 na mga Saudis. At ang helicopter na ito ay tabi' o sa company ng Aramco. Ang lahat ay namatay at ang bilang nila ay 14. Meron tayong maikling kwento tungkol sa kaganapan na ito, mga kapatid. Sinasabi ng tatay ng isa sa mga dapat kasama sa pagbagsak ng helicopter na ito, Saud Al-Ghamidi, ang pangalan niya ay Saud Al-Ghamidi, isinasalaysay ng kanyang ama sa araw na siya ay sasama sana, sasakay na ng helicopter papunta sa kanilang trabaho, sa kanilang maham, sa kanilang misyon. Bigla ang nagkasakit ang kanyang anak na babae. At ang kanyang anak na babae, kailangan dalhin sa ospital. Ang ginawa ni Saud Al-Ghamidi, humingi siya ng sulat, gumawa ng sulat at humingi ng day off sa araw na ito upang hindi sumama sa kanilang misyon, sa kanilang trabaho. At siya ay napagbigyan. Hindi pumasok sa trabaho na ito at sinamahan niya ang kanyang anak sa ospital. Mga kapatid, sa araw na ito, nung hindi siya sumama sa ospital at umalis na ang kanyang mga kasamahan sa kanilang misyon, bumagsak ang helicopter at namatay lahat ng nakasakay. 14 katao, mga kapatid, ang namatay. Ito ay sa takda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa araw na rin yun, namatay ang kanyang mahal na anak na babae. Yung kasama dapat sa misyon na ito. Namatay ang kanyang pinakamamahal na prinsesa, ang kanyang anak na babae. Hindi lamang sa araw na ito, sa parehang oras na nangyari ang kaganapan na ito, mga kapatid. Ang aral na mapulot natin dito, siya dapat ay kasama sa helicopter. Ngunit niligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kamatayan. Ngunit sa kabilang dako, siya ay sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala nung mamatay ang kanyang mahal na anak na babae. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima." Ang lahat ng nangyayari sa buong mundo, mga kapatid, ito ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat natin malaman na mayroong 4 na bagay na dapat nating unawain, intindihin, mga kapatid. Ang 4 na bagay na ito ang binanggit ng mga ulama patungkol sa paniniwala sa Al-Qadar. Kung isasali mo sa Tagalog ang Qadar, ito ay tinatawag na tadhana. Itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay na nalalaman ni Allah, ito yung una, al-iman bi'ilmi Allah sabiq wa annahu alima ma kan wa ma yakun. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mangyayari, lahat ng naganap. Walang bagay maliban na lamang na ito ay alam ng ating Panginoon. Ang bawat sandali na umiikot sa iyong isipan, mabuti man yan o masama, naiisip mo pa lamang isang bagay, alam na ng iyong Panginoon. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ang mga panluloko ng ating mga mata, pandaraya ng mga mata ng tao. Wa ma tukhfis sudur, at tinatago ng mga puso ng tao. Pagiging tapat, pagiging sinungaling, panluloko, pagiging hipokrito. Lahat yan ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat nating alamin na ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ay batid niya ang lahat ng bagay. Walang naganap dito sa mundo, walang nangyari at mangyayari pa maliban na lamang na ito ay alam ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, bago pa tayo lumabas dito sa mundo, mga kapatid, nakalista na ang mga mangyayari, nakalista na ang iyong biyaya, nakalista na ang ating biyaya, nakalista na ang lahat ng mangyayari.
Kaya bakit ka matatakot na ikaw ay maging mahirap? Bakit ka matatakot sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ka matatakot sa iyong kinabukasan? Bakit ka matatakot mag-asawa? Bakit ka matatakot magnegosyo? Bakit ka matatakot pag-aralin ng iyong anak sa madrasa at maninindigan ka? Sasabihin mo, bakit ko pag-aaralin ng aking anak? Wala namang future ang pag-aaral sa madrasa. Bakit ganyan, kapatid? Bakit ganyan ka mag-isip? Hindi bang lahat ay nakatakda, itinakda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? At alam ni Allah ang mangyayari. At nakalista na ang lahat ng bagay bago pa tayo lumabas sa sinapupunan ng ating mga magulang. Nakalista ang ating mga gawa. Nakalista ang ating kamatayan. Kung saan tayo mamamatay, kung saan lugar mamamatay isang tao. Nakalista kung ikaw ba ay masaya o malungkot. Ang pangalawang bagay, mga kapatid, na dapat alamin ng isang Muslim na ang lahat ng nangyayari dito sa mundo, ito ay nakalista. Alam ta'alam anna Allah ma fis sama, ya'lamu ma fis sama wal ard. Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Hindi mo ba nalalaman, o Muhammad, na ang mga kaganapan sa kalangitan at kalupaan, ito ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng nangyayari sa mundo, mga kapatid, ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nakalista na, nakatakda. Inna dhalika fi kitab. Ito ay nakalista na, nakasulat na noon pa man. Inna dhalika ala Allah yasir. Ang lahat ng bagay ay madali para kay Allah. Kaya, huwag mong sasabihin mahirap. Huwag mong sasabihin hindi mo kaya. Huwag mong sasabihin imposible. Lahat ay nakatakda. Magtrabaho ka lamang. Kumilos ka lamang. Pagurin mo ang iyong sarili. Kung gusto mo ng kaalaman, kung gusto mong matuto, magsikap ka, magtiyaga ka. Sapagkat ang isang pangarap, ang isang hangarin na walang gawa ay tulad ng puno na walang bunga. Ang pangatlong bagay na dapat alamin ng isang Muslim patungkol sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat po ay kagustuhan ng ating Panginoon. Alamin mo, ang lahat ay kagustuhan ng iyong Panginoon. Dati, ligaw tayo. Wala tayo sa Islam. Ngayon, Muslim na tayo. Dati hindi nagsasala. Dati tamad. Dati madamot. Dati makasalanan, dati sinungaling, dati lunod sa paggawa ng kasalanan, pagsuway kay Allah. Tapos bigla ka nagbago. Bigla na lamang sa isang kisap mata, nakaramdam ka ng pagsisisi. Gusto mong magbagong buhay, gusto mong ayusin ang buhay mo, lahat ng yan ay kagustuhan ni Allah. Ang lahat ay nasa kagustuhan ng ating Panginoon. Alamin mo, kapatid na Muslim, na gusto ni Allah sa iyo ng kabutihan. Bakit ka nagsala? Bakit ka nandirito? Huwag mong sasabihin sa iyo yan, galing. Bakit kayo yumaman? Huwag mong isipin dahil sa galing mo, dahil sa husay mo. Hindi. Dahil gusto ni Allah ng kabutihan para sa iyo. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tunay na ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang amar, ang lahat ng mga pangyayari dito sa mundo, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang mga kautusan, kapag ginusto niya, ninais niya ang isang bagay, kapag ginusto ni Allah ang isang bagay, sasabihin niya lamang mangyari at pagkatapos ay mangyayari. Kaya naman, kapatid na Muslim, huwag kang mamangha. Huwag kang mabilib sa iyong sarili. Ikaw ay nagdada'wa. Ikaw ay nag-aaral. Ikaw ay masipag. Ikaw ay mapagbigay. Ikaw ay tumutulong. Dahil kapag namangha ka sa iyong sarili, maaaring sa isang kisap mata, magbago ang lahat. Kaya iwasan natin manglait. Iwasan natin manloko. Iwasan magturo. Iwasan magbenta ng haram. Iwasan magsinungaling. Iwasan ang mga pinagbabawal. Dahil, mga kapatid, sa isang kisap mata, maaari magbago ang lahat. Maaari magbago ang lahat. Ilan sa mga tao, kilala natin, ng ibang bayan, ng ibang bansa, para makabili, makapagpatay ng magandang bahay. Sa isang pagbagsak ng bagyo, isang lindol, nawala ang mga pinag-ipunan, gusali. Nasira ang sasakyan dahil sa baha. Nabagsakan ng puno, o anumang bagay yan, isang kaganapan na ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ito ay mangyayari at mangyayari. Kaya naman, mga kapatid, iwasan mamangha sa sarili. Iwasan manglait, iwasan magmaliit. Lalo na kung hindi mo kilala ang isang tao, hindi mo pa nakakatagpo, ni hindi mo kilala. Pagkatapos sisiraan, pagtatawanan, iinsultuhin, lalaitin. Anong pagkakakilala mo sa kanya samantalang hindi mo siya kilala? Iwasan natin yung mga ganitong bagay, mga kapatid. Tandaan po natin na ang lahat ng nangyayari sa mundo
ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya nga naman sa banal na Quran, sinasabi ni Allah, فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Katotohanan, nililigaw ni Allah ang sino mang kanyang naisin. Dahil sa dumi ng kanyang puso, ang akala ng iba relihiyoso, ang akala ng iba matino siya, ang akala ng iba mabait siya, pero napakadumi ng puso. Nandyan yung pagkapuot, inggit, galit. Nandyan yung pagiging hipokrito, nagpapanggap na Muslim, nagpapanggap na mabuti. Yun pala, ang balak niya sirain ang komunidad ng mga Muslim. Manggulo. Ang gusto niya pabagsakin ng Islam. Ang gusto niya ibenta ang kanyang kapatid. Nagpapanggap siya na Muslim. Ito ay delikado mga kapatid. Kaya naman ang akal ng iba, siya ay nasa katotohanan, siya ay ligtas, yung pala, siya ay nililigaw na ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dumi ng kanyang puso. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. At karamihan naman, kapag ginusto ni Allah, gagabayan niya ang sino mang gusto niyang gabayan, iligtas. Kaya nga, napakaraming mga pastor, mga pari, mga relihiyoso, mga ligaw dati, na bigla na lamang silang ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat mga kapatid na dapat malaman ng isang Muslim patungkol sa qadar, sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay ginusto ng ating Panginoon at nilikha niya ang lahat ng bagay. Nilikha niya ang mga kaganapan. Ang mga nangyayari, ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay' wa huwa ala kulli shay'in wakil. Tunay na nilikha ni Allah ang lahat ng bagay. Sa ibang talata naman, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tunay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng nangyayari dito sa mundo, maliit man o malaki, ito ay nakakadar. Ito ay itinakda ng ating Panginoon. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tunay na nilikha kayo ni Allah. Ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na umiral ka dito sa mundo. Nilikha ka niya at ang ating mga gawa. Kaya naman mga kapatid, ang kaalaman, ito yung dapat nating isaulo sa araw na ito. Na ang lahat ng bagay, ito ay nasa kaalaman ni Allah. Pangalawa, ito ay nakasulat, nakalista. Pangatlo, ito ay ginusto ng ating Panginoon. At ang pang-apat, ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaganapan, ang nangyayari dito sa mundo. Marapat sa isang Muslim na tanggapin ang lahat ng nangyayari dito sa mundo. Sapagkat mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang isang tao buo ang kanyang paniniwala sa qadar, panatag ang kanyang puso, lagi siyang kampante. Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga, ang sabi ng sugo ni Allah. Kahanga-hanga sa katayuan para sa isang Muslim na ang lahat ng bagay sa kanya ay mabuti. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Nang lahat ng bagay sa kanya ay mabuti. In asabathu sarra, syakara fakana khairan lah. Kapag dumating sa kanya ika, ang mabuting balita, ang mabuting bagay, siya ay nagpapasalamat at ito ay mabuti para sa kanya. Wa in asabathu darra, at kapag dumating sa kanya ang pinsala, dumating sa kanya ang masamang bagay, wa in asabathu darra, sabar, siya ay nagtitiis, nagtitimpi. At ito ay mabuti para sa kanya. So ang lahat ng nangyayari sa isang Muslim, sa isang sumasampalataya ay mabuti para sa kanya. Yan ay katangian ng isang sumasampalataya. Walang may katangian na ganyan maliban na lamang sa isang mu'min. At kapag ang tao ay mu'min, ang sabi ni Allah, qad aflahal mu'minun. Tunay na nagtagumpay ang mga sumasampalataya. Nagtagumpay sila, ibig sabihin, sila ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min dhikril ayat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, ang mga talata na ito o ang mga letra na ito, ang tanging nakakaalam lamang, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Inaakala ba ika ng mga tao? Inaakala mo, tayo,
na tayo ay nilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at hindi na tayo susubukan, hindi na tayo bibigyan ng mga pagsusulit ng ating Panginoon. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, tunay na sinubukan ni Allah ang mga nauna sa atin sa kanilang pananampalataya. At nakilala ni Allah, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nakilala ni Allah yung mga tapat at mga sinungaling. Sapat na ba na nagsasabi ka ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pagkatapos hindi ka susubukan ni Allah? Hindi. Ang pagsubok, mga kapatid, dito sa mundo, takot. May mga tao na ayaw magbigay ng tulong, ayaw magbigay ng sadaka dahil kung sila itutulong, mawawala ang kanilang biyaya o sila ay maghihirap. Hindi. Sa tuwing tumutulong ka, sa tuwing nagbibigay ka ng sadaka, lalong yumayaman. Lalo kang hindi mo na mamalayan na kumakalat ay yung biyaya. Kaya bakit ka matatakot? Ang takot, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsubok yan. Takot kang magbagong buhay. Kasi kung magbagong buhay ka, may iwan mo na yung mga haram. May iwan mo na yung mga negosyong haram. Hindi ba sinabing sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada' shay'an ittiqa'an lillah illa awadakallahu khairan min. Tunay na walang bagay na iniwan mo para kay Allah, maliban na lamang na pinalitan yan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting bagay, ng mas mainam at mas mabuting. Mga kapatid, yung pagsubok dati sa atin sa mundo, pagkalugi ng kayamanan, pagbagsak sa ating negosyo, pagkamatay ng mahal sa buhay, sakit, anumang nararamdaman mo na nangihina ka dahil sa pinsalan na mayroon ka, lahat ng yan ay pagsubok mula kay Allah. Kaya tanggapin mo ng bukal sa iyong kalooban. Tanggapin mo at tanggapin mo. At lalo na sa panahon natin ngayon, maraming tao na takot dahil sila ay mahirap. Ito yung pangunahing bagay na kinakatakutan ng mga tao ngayon. Huwag mong iisipin na mawawala ka sa mundo. Hindi mo iiwan ang mundong ito. Hindi mo iiwan ang mundong ito. Hindi ka mamamatay sa mundong ito, maliban na lamang na kumpleto ang biyaya mo. Ganap ang biyaya mo. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo lamang law tahrabuna min ar-rizq, kung tatakasan niyo yung mga biyaya, yung mga blessings sa inyo ni Allah, ang biyaya tatakasan ninyo, katulad ng pagtakbo ninyo mula sa kamatayan, kasi may mga tao ayaw mamatay. Ang mga tao ayaw mamatay, kumakain ng mga healthy food, nag-ehersisyo, umiinom ng mga pampalakas ng katawan para humaba ang kanilang buhay, ngunit ang kamatayan ay dumarating ng biglaan. Bakit nila ginagawa ito? Upang maging ligtas, upang hindi mamatay. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tatakasan ninyo ang mga biyaya ninyo, katulad ng pagtakas ninyo sa kamatayan, aabutan kayo, malalagpasan pa kayo ng inyong mga biyaya. Kaya hindi tayo mamamatay sa mundong ito, maliban na lamang na kumpleto ang ating biyaya. Kumpleto ang ating biyaya. Huwag kang matatakot at walang magnanakaw, walang kukuha ng sayo. Kung para sa iyo, para sa iyo. Kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng tao para pigilan ka sa iyong pag-angat sa buhay, para pigilan ka na makakuha ng kaalaman, makakuha ng anumang biyaya yan, hindi nila magagawa yan. Dahil ang para sa iyo ay nakalista na, nakatakda na, nakasulat at alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang para sa iyo. Kaya maging kampante ka, kapatid na Muslim, tanggapin mo ang lahat ng bagay, ngunit kailangan mong magtrabaho, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumawa ng paraan sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niya si Maryam, na yugyugin ang puno ng dates, ang puno ng datiles, para bumagsak ang mga bunga nito nung siya'y manganganak na. Bakit niya inutusan? Bakit inutusan ni Allah? Bakit inutusan ni Allah ang mahinang babae? Ang babaeng na manganganak na, malapit na manganak, na yugyugin ang puno ng dates. Alam natin na ang puno ng dates, mga kapatid, ay matibay. Kahit ang malakas na hangin, hindi kayang pabagsakin ang puno ng dates. Ngunit, bakit inutusan ni Allah ang mahinang babae na yan na manganganak na para bumagsak ang puno ng date, ang bunga ng puno ng dates? Anong dahilan? Upang utusan siya na kailangan gumawa ng paraan sa isang bagay. Kung meron kang gustong bagay, dapat gumawa ka ng paraan. Lagi mong tatandaan, kung gusto mong matuto, huwag ka maging tamad. Kung gusto mong mag-aral, gumawa ka ng paraan kung paano ka makapag-aral. Pumunta sa mga madrasa, mag-aral, maghanap ng mga ustad, o gumastos kung kaya gumastos. Dahil ang kaalaman hindi binibigay sa mga taong tamad. Ang kaalaman hindi nakukuha sa pagpapahinga. Ang kaalaman kailangan ng sakripisyo. Kailangan ng sakripisyo at kailangan ng sakripisyo.
Kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong oras sa pagsasaliksik ng kaalaman upang makuha mo ang ilan sa mga kaalaman.